Sa paglipas ng panahon, napapansin ng maraming senior ang unti-unting pananakit ng kasukasuan, pamamanas ng paa at panghihina ng mga binti. Ito ay normal na bahagi ng pagtanda, ngunit hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Sa aking karanasan at base na rin sa mga pag-aral sa nutrisyon, ang tamang pagkain ay may napakalaking papel sa pagpapanatili ng lakas at sigla ng katawan. Isa sa pinakamahalagang sustansya para dito ay ang collagen, isang protina na tumutulong sa pagpapatibay ng ating mga buto, kasukasuan at balat. Habang tayo ay tumatanda, bumaba ang natural na produksyon ng collagen sa katawan, kaya mas nagiging prone tayo sa pananakit at pamamaga. Ngunit may magandang balita, hindi natin kailangang umasa lamang sa supplements. Maraming prutas na madaling mabili sa Pilipinas ang natural na tumutulong sa pagpapataas ng collagen sa katawan. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa vitamina C, antioxidants at iba pang nutrients na tumutulong sa collagen production at pagbabawas ng inflammation. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 8 prutas na napatunayan ng agham at naranasan ko mismo na nakatulong sa pagpapalakas ng binti at kasuhasuan. Simple lamang ang mga ito, abot-kaya at swak sa panlasang Pinoy. Kung nais mong natiling aktibo at malakas kahit sa edad na 60, 70 o higit pa, makinig at matuto sa mga susunod na bahagi. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong prutas ang pinakapaborito mong kainin. Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. Unang prutas, bayabas. Ang bayabas ay isa sa pinaka-underrated na prutas sa Pilipinas, ngunit napakalakas ng benepisyo nito para sa mga senior. Sa aking karanasan, madalas itong kinakain noong kabataan ko, pero ngayon ko lang lubos na naintindihan ang kahalagahan nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang bayabas ay may napakataas na vitamina C, mas mataas pa kaysa sa orange. Ang vitamina C ay mahalaga sa paggawa ng collagen, kaya nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kasukasuan at pagbawas ng pamamaga. Kapag regular mong kinakain ng bayabas, mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam ng iyong mga tuhod at paa. Bukod dito, mayaman din ang bayabas sa antioxidants na tumutulong labanan ang free radicals na sanhi ng inflammation. Para sa mga may arthritis o rayuma, malaking tulong ito upang mabawasan ang pananakit. Sa aking pang-araw-araw na routine, ginagawa kong merienda ang hinog na bayabas. Minsan nilalagyan ko pa ng kaunting asin gaya ng nakasanayan ng mga Pilipino. Hindi lamang ito masarap, kundi nagbibigay din ito ng natural na proteksyon sa aking katawan. Kung ikaw ay may problema sa pamamaga ng paa o kasukasuan, subukan mong gawing bahagi ng iyong pagkain ng bayabas. Simpleng prutas pero napakalaking tulong sa kalusugan. Pangalawang prutas, dalandan. Ang dalandan ay isa sa mga paboritong prutas ng maraming Pilipino, lalo na kapag mainit ang panahon. Ngunit higit pa sa pagiging pampalamig, ito ay isang makapangyarihang prutas para sa kalusugan ng kasukasuan. Mayaman ito sa vitamina C na tumutulong sa collagen production. Sa aking karanasan, tuwing regular akong umiinom ng fresh dalandan juice, napapansin kong mas hindi sumasakit ang aking mga tuhod, lalo na kapag naglalakad ako ng matagal. Ayon sa research, ang citrus fruits tulad ng dalandan ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong bawasan ang pamamaga sa katawan. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil ang chronic inflammation ay isa sa pangunahing sanhi ng joint pain at stiffness. Isa pang benepisyo ng dalandan ay ang hydration. Nakakatulong ito panatilihing lubricated ang joints kaya mas maayos ang galaw ng katawan. Sa simpleng paraan, maaari mong gawing habit ang pag-inom ng isang baso ng dalandan juice araw-araw. Mas mainam kung fresh ito at walang dagdag na asukal. Sa ganitong paraan, hindi lamang masarap ang iyong iniinom, kundi pinapalakas mo rin ang iyong mga binti at kasukasuan. Sa edad ko ngayon, malaking tulong ang dalandan upang manatiling aktibo at hindi agad mapagod ang katawan. Pangatlong prutas, papaya. Ang papaya ay kilalang prutas sa Pilipinas na madaling makita sa bakuran o palengke. Ngunit hindi lang ito pampaganda ng digestion. Isa rin itong mahusay na taga-suporta ng collagen sa katawan.
Sa aking personal na karanasan, ang pagkain ng papaya araw-araw ay nakatulong hindi lamang sa aking tiyan, kundi pati na rin sa aking kasukasuan. Ang papaya ay mayaman sa vitamina C at enzymes tulad ng papain na tumutulong sa pagbawas ng inflammation. Ang kombinasyon na ito ay napakahalaga para sa mga senior na nakakaranas ng joint pain at pamamaga. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng papaya ay nakakatulong sa repair ng tissues at pagpapalakas ng connective tissues. Sa aming tahanan, madalas itong ihain bilang dessert pagkatapos kumain. Bukod sa masarap, nagbibigay ito ng natural na lunas sa mga karaniwang problema ng pagtanda. Kung ikaw ay may problema sa tuhod o binti, subukan mong kumain ng papaya ng regular. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para sa supplements kung may ganitong prutas na natural at abot kaya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-4, pinya. Ang pinya ay hindi lamang masarap, kundi isa ring natural na kakampi ng katawan laban sa pamamaga. Sa taglay nitong bromelain, isang enzyme na kilala sa malakas na anti-inflammatory effect, malaki ang naitutulong nito, lalo na sa mga taong madalas makaranas ng pananakit na kasukasuan. Sa aking personal na karanasan, tuwing nakakaramdam ako ng pamamaga sa aking paa, lalo na pagkatapos ng mahabang paglalakad o pagtayo, kumakain lamang ako ng ilang hiwa ng sariwang pinya. Hindi man agad-agad, ngunit napapansin ko na unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko at mas nagiging komportable ang aking paggalaw kinabukasan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang bromelain ay tumutulong sa pagbawas ng swelling at pain, partikular sa mga may kondisyon tulad ng arthritis. Bukod dito, ang pinya ay mayaman din sa vitamina C na mahalaga sa paggawa ng collagen, isang protina na sungsibility ng ating mga joints. Kapag sapat ang collagen sa katawan, mas napapanatili ang lakas ng tuhod, binti, at iba pang bahagi na madalas sumasakit habang tayo ay tumatanda. Sa Pilipinas, napakadaling isama ang pinya sa pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong kainin ng sariwa, gawing juice o idagdag sa mga lutong ulam tulad ng pininyahang manok. Sa simpleng paraan na ito, nakakakuha tayo ng natural at abot-kayang paraan para alagaan ang ating kalusugan. Sa edad ko, napagtanto ko na hindi kailangang maging komplikado ang pag-aalaga sa sarili. Minsan, nasa simpleng pagkain lang tulad ng pinya, ang tunay na lunas para sa mas magaan at mas masiglang pamumuhay. Pang-5, mangga. Ang mangga itinugurian hari ng pruta sa Pilipinas at hindi lang ito masarap, kundi tunay na sagana sa benepisyo para sa katawan, lalo na sa mga senior. Mayaman ito sa vitamina C at beta-carotene na mahalaga sa paggawa ng collagen, isang protina na tumutulong sa pagpapanatili ng lakas ng balat, kasukasuan at mga buto. Sa aking sariling karanasan, tuwing dumarating ang panahon ng mangga, sinisilodo po hindi ako nagpapalampas sa pagkain nito. Parang bahagi na ito ng aking simpleng sikreto sa pananatiling malakas kahit tumatanda na. Ang antioxidants na taglay ng mangga ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan o inflammation na karaniwang nararanasan ng mga nakatatanda. Napansin ko na kapag regular akong kumakain ng mangga, mas magaan ang pakiramdam ng aking mga tuhod at mas bihira ang paninigas ng aking mga kasukasuan. Para sa mga senior, napakaanaga nito upang mapanatili ang aktibong pamumuhay at maiwasan ang hirap sa paggalaw. Bukod pa rito, ang natural na asukal mula sa mangga ay nagbibigay ng sapat na enerhiya na kailangan sa pang-araw-araw na gawain nang hindi kinakailangang umasa sa matatamis na processed foods. Ang mangga ay maaaring kainin bilang merienda, dessert o ihalo sa iba pang pagkain tulad ng salad o smoothie. Sa simpleng pagkain ito, nakakakuha ka na ng napakaraming benepisyo. Isa itong paalala na ang tunay na kalusugan ay makikita sa mga likas at simpleng pagkain na matagal ng bahagi ng ating kultura. Pang-6, saging. Ang saging ay isa sa pinakakaraniwang prutas sa Pilipinas,
Ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito pagdating sa kalusugan, lalo na para sa mga senior. Sa araw-araw kong pamumuhay, natutunan ko na hindi kailangang maging mahal ang pagkain para maging malakas ang katawan. Isang simpleng saging lang, sapat na upang magbigay ng enerhiya at lakas. Mayaman ito sa potassium na tumutulong sa maayos na galaw ng mga kalamnan at nakakabawas ng muscle cramps, isang karaniwang problema habang tayo'y tumatanda. Maraming beses na akong nakaramdam ng panghihina sa binti at sa tuwing kumakain ako ng saging, unti-unti kong nararamdaman ang ginhawa. Bukod dito, ang saging ay may taglay ding bitamina tulad ng vitamin C at B6 na mahalaga sa collagen production. Ang collagen ang tumutulong upang manatiling matibay ang ating kasukasuan at buto. Sa edad na lampas 60 o 70, napakahalaga ng ganitong suporta upang maiwasan ang pananakit ng tuhod, balakang at iba pang bahagi ng katawan. Napansin ko rin na kapag regular akong kumakain ng saging, mas nagiging balanse ang aking katawan at mas kampante akong kumilos kahit maglakad sa labas o umakyat ng hagdan. Isa pa sa kagandahan ng saging ay ang pagiging practical nito. Madaling hanapin, abot kaya at hindi na kailangang lutuin. Maari mo itong kainin bilang merienda, idagdag sa oatmeal o ipares sa pandesal sa umana. Sa simpleng prutas na ito, may dala kang lakas, proteksyon at dagdag na kumpiyansa sa bawat hakbang ng iyong buhay. Pang-7, avocado. Ang avocado ay isa sa mga pagkaing hindi ko pinahalagahan noon, pero habang tumatanda ako, lalo kong naunawaan ang halaga nito sa kalusugan. Sa araw-araw kong pamumuhay bilang isang senior, napansin ko na kapag regular akong kumakain ng avocado, mas magaan ang pakiramdam ng aking mga tuhod at kasukasuan. Hindi tulad ng dati na madalas sumasakit ang aking mga daliri at binti. Ngayon ay mas nakakagalaw ako ng mas komportable. Ito pala ay dahil sa taglay nitong healthy fats na tumutulong sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Bukod dito, ang avocado ay mayaman sa vitamina E na kilala sa pagtulong sa repair ng skin at body tissues. Ayon sa mga pag-aaral, ang ganitong uri ng nutrients ay mahalaga sa pagpapanatili ng collagen sa katawan, isang protina na nagbibigay lakas at fleksibilidad sa ating joints at balat. Kapag sapat ang collagen, mas nababawasan ang paninigas ng kasukasuan at mas nagiging aktibo ang isang senior. Isa pa sa mahalagang benepisyo ng avocado ay ang kakayahan nitong tulungan ang katawan na mas maabsorb ang ibang nutrients, lalo na ang mga bitamina na kailangan para sa collagen production. Kaya hindi lang siya masarap, kundi isang mahalagang bahagi ng balanced diet. Sa aking simpleng paraan, kinakain ko ang avocado bilang dessert o hinahalo sa gatas. Minsan nilalagyan ko pa ng kaunting asukal o honey. Sa ganitong paraan, nagiging masarap na, nakakatulong pa sa kalusugan. Sa bawat subo, alam kong may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Pang-8, berries. Bagamat hindi kasing karaniwan sa Pilipinas, ang berries tulad ng strawberry at blueberry ay tunay na maituturing na lihim na kayamanan pagdating sa kalusugan. Noong una ko itong natikman, inakala ko'y simping prutas lamang na pang-dessert. Ngulit habang tumatagal, napansin kong tuwing nakakakain ako nito, lalo na kapag may pagkakataon sa palengke o grocery, parang mas magaan ang pakiramdam ng aking katawan, lalo na ang aking mga kasukasuan. Sa edad na may mga nararamdaman na sa tuhod at binti, mahalaga ang bawat pagkaing may tunay na benepisyo. Ang berries ay mayaman sa antioxidants tulad ng anthocyanins at vitamina C, na kilala sa pagtulong sa paggawa ng collagen sa katawan. Ang collagen ay mahalaga para sa lakas at flexibility ng ating mga joints at muscles. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng berries ay nakakatulong sa pagbawas ng inflammation, na isa sa pangunahing dahilan ng pananakit ng kasukasuan sa mga nakatatanda. Dahil dito, mas nagiging madali ang paggalaw at mas napapanatili ang aktibong pamumuhay. Sa aking pang-araw-araw na gawain, ginagawa kong simple ang pagkain nito. Minsan ay hinahalo ko sa yogurt o kaya ay kinakain ko bilang merienda. Kahit hindi ito araw-araw, basta't paminsan-minsan ay nakakapagbigay na ito ng malaking tulong. Sa huli, natutunan ko na hindi kailangang mahal o bihira ang pagkain para maging mahalaga. Basta't ito'y nagbibigay sigla, lakas at ginhawa sa ating katawan habang tayo'y tumatanda. Pangwakas na kaisipan,
Sa huli, ang sikreto sa malakas na binti at kasukasuan ay hindi lamang nakasalalay sa gamot kundi sa tamang pagkain at pamumuhay. Sa aking mahabang karanasan, napatunayan ko na ang simpleng pagkain ng mga prutas na ito ay may malaking epekto sa aking kalusugan. Hindi kailangang maging komplikado ang diet. Ang mahalaga ay consistency at pagpili ng natural na pagkain. Ang 8 prutas na ating tinalakay ay hindi lamang masarap, kundi puno ng sustansya na tumutulong sa collagen production at pagbawas ng pamamaga. Sa tulong ng mga ito, mas nagiging magaan ang ating pakiramdam at mas nagagawa natin ang mga bagay na ating mahal, paglalakad, pakikipagbonding sa pamilya at pag-enjoy sa buhay. Kung ikaw ay senior o may mahal sa buhay na nakakaranas ng joint pain, subukan mong isama ang mga prutas na ito sa iyong araw-araw na pagkain. Tandaan, ang kalusugan ay yaman. Habang maaga pa, alagaan natin ang ating katawan upang mas mahaba pa nating maranasan ang saya ng buhay. Sa simpleng hakbang na ito, maaari mong masabi, paalam sa pamamaga at hello sa mas malusog at mas masiglang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.